So yun, nagbabalik tayo sa ating vlog. Kasama natin si Kuya Jeffrey. Yes po, pupunta kayo ngayon sa Hangin Coffee. Hi naman po kayo. Hi! Hi! Hello! Hi to my vlog! Yun. So sila po yung mga kasama namin sa trip. Sa Welcome sa channel niya. Subscribe sa channel niya. Like, subscribe. Di ba sarap na nag-vlog? Oo. Katapos niya nag-smile. So, punta tayong coffins, hanging coffins. Hello guys, ito yung public cemetery dito sa Sagada. Nasa Half Hill siya. Ayun o. Dami nakalibing. So yung coffins dun daw sa bandang unahan. Pero sabi ni Kuya Jeffrey, yung tour guide namin, hindi na daw sila naglilibing ngayon dun. Kasi tinigil na. Dahil baka daw makahawa na sakit dahil puntahan na ng mga tao, pasyalan. So yung last na naglibing daw sila doon mga 2010 pa, year 2010. So mula noon hanggang ngayon din na sila naglilibing doon. Yan. So pasyalan natin mamaya. So ito guys yung dadaanan mo papunta sa hanging coffins. Yan. Safe naman siya. So malapit sa bangin, pero may may mga harang hindi nadaanan. Talagang tao lang ang pwedeng dumaan. Ano? Yun, andun na malapit yung hanging coffins. Downhill yung daanan. Ano? Daan-daan lang. Ano? Nanggalo. So, ito yung hanging coffins. Si Fred, yung mga kauna-unahang ano. 1, 2, 3. Napanood sa mga vlog. Sa TV. So galing nga, next nga sa akin. Kung meron po kayong gustong mga tanong, mga gustong linawin, sabihin niyo lang po. Okay. Welcome po ito sa Kilalang Sagada Hangin Coffins. Sa buong Pilipinas, sa Sagada lang ang mayroong hangin. Okay. Yung mga naibing dyan, sila yung mga nainiwas sa kalikasan ay mayroong espiritu. Gusto nila maging parte ng kalikasan. Once na mailibing sila, nandyan lang daw yung kanilang espiritu. Kasi ito ay animation belief. Yung naniniwala kasi na mayroong langit sa impyerno, yung Christian. Ang naniniwala naman ng walang Diyos, yung mga pagano. Ito sila, animism. Sa animism belief, kapag nasira na yung mga kabaong dyan, mabulok, hayaan lang sila mabulok hanggang maagnas, babalik sa nature. Dahil ito ay sa turismo, may nasira dyan na dalawa. Inayos yung kabaong. Lahat ng buto, binalik. Kasi pag nasira na yan, ano pang makikita na yung coffins dito? Dito po ay pangatlong burial site dito sa Sagada. Una, sa Lumiang Cave. Doon po maraming kabaong nakalibing, naka-file sa bunga ng kuweba. Pangalawa, 1904 sa cemetery. Nadati kanina. Ito naman, 1960 naman yung nauna. Sila lang yan, kuya. Yung bilang lang yan. Mayroon pong kabilang marami side. Pero hindi natin malapitan kasi yung daanan. Okay. Sa ano lang, sa kalsada lang. So, yun mga yan name. Yan may name. Yan ang name. Ng kumot, hindi lang basta kumot, tradisyon ng kumot. Ang unang bubuhat doon, yung mga kalapit. Kalang. Opo, kalang. Sunod, yung mga nakikidalo. Kasi yun daw ay may dala din na swerte kapag nakibuhat ka sa patay. Kaya ang daming pupuntahan una, makikibuhat. Yung mga pahaba naman, yan naman yung dinaksay. Nakakabaong na nila maya, nakakabaong din na dinala dito. Pero bago po dalahin dito yung patay sa baba, doon sa taas, yung may railings, kaya na. Ikobali ang tawag doon.
sinisigaw nila yung pangalan ng patay bago dalahin dito. Parang May tradition. wini-welcome siya muna. Tapos, una, humingi sila ng pahintulot sa espiritu ng kalikasan na mayroon talang patay. Pangalawa, yung mga naunang nailibing na magkakaroon sila bagong kasama na pagdating dito, pag nailibing na dyan, tanggapin siya. Wag niya silang awayin yung bagong nailagay. Kaya doon, sinisigaw nila ang pangalan. Doon pala sinisigaw na po. Kaya doon po yung Eco Valley sa taas. So hindi na tulad sa November 1, pag November 1 hindi na tulad sa cemetery na kapag magsisindi pa sila, hindi na. Kasi paano mga naman iakyat yung apoy dyan kasi nakamang siya. Sa bayan nila mismo ng kanak nila, doon nila gagawa ng mga ritual. Yung mga ginamit dyan ng mga kahoy, yung kagabaong, ganito, pine tree. Durable wood kasi yung pine tree, kaya hanggang na yung matibay siya. Ang kita yung mga cross, yan, sign of Christianism.